Sinasabi ko talaga na 100% yung lambot at sarap ng ating chocolate cake ngayon. Kaya i-share natin itong recipe na to para sa mga nanay na gustong mag-extra income na kahit walang oven, pwedeng-pwede ditong kumita. Madali lang talaga itong gawin, hindi na natin dito kailangan ng mixer. Kaya mga kainday, tara, simulan na po natin. Ito po yung tinatawag na clamshell na transparent. Ito po yung paglalagyan natin mamaya sa ating chocolate cake. At para naman sa ating molder ay gagamit tayo dito ng large sizes ng ating leche flan molder. At banyahan lang po natin ito ng large shortening. At lagyan natin ito ng parchment paper. At ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng buttermilk substitute. Half evaporated milk at 1 tablespoon ng white vinegar lang yung kailangan natin dito. At pagkatapos ay isit aside lang natin ito. At sa isang bowl ay yung ating mga dry ingredients ay paghalo-haluin muna natin. Kailangan natin ng 2 cups na cake flour, 1 cup ng ating brown sugar, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon iodized salt, and 1 and 1/2 teaspoon ng ating baking powder. At sa ating harina, pwede kayong gumamit dito ng all-purpose na harina at maglagay tayo dito ng 1/2 cup ng ating cocoa powder. At i-mix lang muna natin ito at pagkatapos ay isit aside lang muna natin ito. At dito naman tayo sa ating mga wet ingredients, kailangan natin dito ng isang pirasong large na itlog. At batihin lang natin ito ng kaunti at maglagay na tayo dito ng half cup ng ating water at 1/2 cup ng ating vegetable oil at half tablespoon ng ating vanilla at ilagay na po natin dito yung ginawa natin kanina na buttermilk substitute. And then i-mix lang po natin ito hanggang sa mag-will combine at pagkatapos ay dandahan na po natin itong ilagay sa ating mga dry ingredients. Ayan, at pagkatapos ay isit aside lang muna natin ito, ay magtunaw muna tayo ng ating chocolate. Gagamit lang ako dito ng 120 grams ng ating dark chocolate chips. At itong mga palangga ay tunawin ko lang po ito sa aking kalan. Hindi tayo dito gumamit ng microwave oven. Walang problema kung wala tayong microwave oven. At lagyan lang po natin ito ng mainit po na tubig. Kailangan po sa pagtunaw po natin dito ay mahina lang po talaga yung apoy. Kung gusto mo naman ay mag double boiler method ka dito sa pagtunaw po ng ating chocolate. Pag ganito na yung chocolate natin mga palangga ay okay na yan. Kailangan ay mga 5 minutes na lumamig lang ito ng kaunti. Ilagay na po natin ito sa ating mixture. At habang nagpalamig tayo ng kaunti ng ating chocolate ay maglagay tayo dito ng Nescafe. At tunawin natin sa 1/2 cup na mainit na tubig. At pagkabuhos po natin dito sa ating mixture ay kailangan po ay haluin natin yan agad para hindi po maluto yung ating itlog. At pagkatapos ay ilagay na po ninyo yung tinunaw po ninyo na chocolate ha. Natuyuan po ako sa aking chocolate na tinunaw kasi may biglaan akong ginagawa. Naiwan ko po ito pero okay lang ito mga palangga. Pwede lang naman. Ilagay ko pa rin ito kasi matunaw lang naman ito sa ating mixture pag hinalo po natin. Tamad na kasi si Inday magtunaw ulit. At haluin lang po ninyo yung inyong mixture at wag lang po ninyong i-overmix. Ayan, at pagkatapos ay salain lang po natin ito para makuha talaga natin yung mga bilog-bilog na hindi po natin natunaw ng ating mga dry ingredients. Kailangan ay salain po talaga natin para maging mapino talaga yung texture ng ating cake. Dito sa ating 2 cups na harina ay makagawa na tayo ng 5 large sizes ng leche flan molder. Itong ating 3 molder ay i-bake po natin ito sa ating electric oven para may ideya din kayo sa ating time baking kung ito ilulutuin ninyo sa inyong oven. At itong 2 molder ay ito po yung ating lulutuin sa ating steamer. At takpan lang po natin ng aluminum paper para po hindi matubigan yung ating cake. At wag lang puno yung ating mixture sa ating molder. At bago po natin ito isalang sa ating steamer ay kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig. At steam po natin ito sa 30 minutes sa pinakamalakas po na apoy ng ating kalan. At dito naman sa ating oven ay kailangan ay nakapag-preheat na po tayo dito ng ating oven para maging mainit na po ito bago po natin isalang po yung ating chocolate cake. At ito na mga palangga, naluto na po yung ating cake sa steamer. At para malaman natin kung ito'y luto na, ayan mga palangga, pag walang sumama na basa na mixture, ibig sabihin ay luto na po yan. At ito naman yung niluto natin sa ating electric oven.
Ayan mga palangga, ito po yung luto natin sa ating steamer. Napakalambot naman po. At ayan na, gagawa na po tayo ng ating chocolate sauce ng ating cake. Meron tayo ditong 1 cup ng ating condensed milk, 1 cup ng evaporated milk, 1/2 tablespoon vanilla, 2 tablespoon na cornstarch. At haluin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine at nang matunaw na din yung ating cornstarch at salain. At pagkatapos ay lutuin natin ito sa mahina lang na apoy at habang naghihintay po tayo nito na kumulo ay dahan-dahan na po natin itong haluin para hindi po masunog yung ilalim, para hindi po dumikit. At continuously lang po talaga yung paghalo natin nito hanggang sa ito'y lumapot. At nang lumapot na ay patuloy pa rin natin itong lutuin at haluin ng mga 3 minuto para maging lutong-luto talaga yung ating sauce. At pagkatapos noon ay patayin na po natin yung apoy at ilagay na po natin dito yung ating 1 tablespoon ng ating butter. Ayan, makinis na makinis yung ating sauce. Hindi ko na po ito salain ulit at hatiin ko lang po ito. Yung isang hati nito ay lagyan ko ng cocoa powder. Maglagay lang ako dito ng 1 tablespoon ng ating cocoa powder at kailangan ay mainit na mainit yung ating sauce para maluto din yung ating cocoa powder. Nasa sa inyo na rin yan mga palangga ha, kung paano ba ito ninyo paggandahin yung ibabaw ng ating cake. Kung anong design ang gusto nyo at kung anong toppings ang ilagay ninyo dito. Ako sprinkles lang at marshmallow mga palangga. O ayan na mga nanay, pwede ninyo itong i-online. Ang bintahan namin dito para may ideya din kayo ay 80 to 100 pesos per tubs. Ang mahalaga lang dito, kayo'y mag-costing bago kayo dito magbinta. Kasi nga mga palangga ay hindi po tayo magkapariho ng costing kasi yung ating mga binilhan ng mga ingredients ay hindi din magkapariho ng price. Mga palangga, ilang cups lang ba na harina ang ginamit natin dito na nakagawa na po tayo ng 5 large na sizes ng leche flan molder? Ilang cups ba na cake flour? Sa first comment na tama ang sagot mo, si Inday na ang bahala. Sana may natutunan at sana po ay makatulong sa inyo yung recipe natin na ito. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.